Nakatira sa isang maayos na middle-class subdivision ang company secretary ng Diaz Group of Companies na si Tony Torres. Nang iparada ni Natalie ang kanyang kotse sa harap nito, masaya siyang kinawayan ng misis ng lalaki na si Patricia Torres. Nag-aayos ng halaman sa hardin ng ginang. "Mabuti at napadaan ka, Natalie," sabi nito. "Dito ka naman ang halian." "Wag na po, thanks. Busog pa po ako. Wala akong ganang kumain lately." "Dahil siguro sa problemang hinaharap mo sa Diaz Group of Companies, ano?" "Isang malaking problema ito. Ikinalulungkot nga ni Tony na istorbohin ang bakasyon ni Jerome, pero kailangan daw nitong gawin yun." "Tama naman si Tony. Narito ba siya? May sasabihin sana ako." "Inaayos lamang nito ang bisikleta ni Junior. Sandali, tatawagin ko." Natagpuan ni Patricia ang asawa sa may garahe. "Nandyan si Natalie at gusto ka makausap." Lumabas sa living room si Tony at napangiti ito nang makita ang panauhin. Naghanda ng pampalamig si Patricia para ihayin sa bisita nila. Close si Natalie sa mga Torres dahil matalik na kaibigan niya ang mabait at soft-spoken na may bahay ni Tony. Mabait na asawa si Patricia at ang buhay nito ay nakasentro lamang sa asawa at mga anak. Sa terrace nagmerienda sina Tony at Natalie. Nasa kusina naman si Patricia para magluto ng tanghalian. Nang mapagsulo sila, naging curious si Tony. "Anong sadya mo sa akin, Natalie? May problema ba sa inyo ni Jerome?" "Ganun na nga. Ayon kay Jerome, nakakita na ito ng paraan para maiwasan ang Hoya na i-take over sa Diaz. At yun ay ang malagay ako sa board bilang member. O kung posible, bilang chairman dito." Halos masamid si Tony, and then natawa ng malakas ang lalaki. "Nagbibiro ka ba, Natalie? Why, that's the biggest joke I've ever heard. Paano naman magiging member or chairman ng isang board ang isang hindi man lamang member sa kumpanya? Yan nga ang re-remedyuhan ni Jerome, ayon dito." "Anong remedyo?" "Hindi ko pa dapat sabihin pero eventually, malalaman din naman ang lahat. I might as well tell you in advance. Magpapakasal na kami ni Jerome, Tony." Napakislot sa inuupuan si Tony at natapon ang hawak nitong kape sa tasa nang lumigwak ito. "It's a big joke, isn't it? Hindi ako nagpunta dito para makipagbiroan lamang, Tony. I'm serious. Pinuntahan ako ni Jerome kaninang maagang-maaga sa bahay at nag-propose ng marriage ito. Pero Natalie, nasabi ko na sa sarili ko na kung tutulungan ko rin lamang ito, I might as well go all the way. Ikaw din ang nagsabi na kailangan ng isang matatag na leadership sa Diaz, and I believe I can do it." Hindi makapagsalita si Tony. Kung may makakapigil sa mga shareholders para ibenta ang Diaz, yun ay si Jerome at ako. Na-shock si Tony. "Pero hindi sa ganitong paraan, Natalie. Hindi nga marahil ito normal na paraan, pero ito lamang ang effective na paraan." Giit ng dalaga. Tumingin siya sa sarili ng kanyang kaliwang kamay na tila ini-imagine doon ang isang wedding band. Ang pagliligtas sa Diaz ay nangangailangan ng extreme measures. "Akala ko maiintindihan mo to." She looked at him curiously. "Maiintindihan?" Tony almost exploded. "My God, Natalie! Kinamumuhian mo si Jerome Diaz dahil minsan ka nang sinaktan nito. Ano bang pinakain nito sa'yo at bigla kang nagdesisyon na pakasal dito?" Nairita na si Natalie. "Alam kong ginagawa ko, Tony. Sa pagkakataong to, at least wala na akong ilusyon na maaari pang mawasak. Ang kasal namin isang means to an end. Nothing more." Nakatitig sa kanya si Tony na tila tinubuan ng dalaga ng 2 o 3 sungay sa ulo. "Walang kumpanya na karapat-dapat sa ganyang sakripisyo, Natalie. Hahanap tayo ng ibang paraan para hindi magkaroon ng takeover. Sasabihin natin sa Hoya na payagan ng Diaz to retain some kind of control and hindi tayo makikiusap sa Hoya. May pinag-usapan na kami ni Jerome at ito ang masusunod." Sa mga sandaling yon, nakabalik na sa kinaroroonan nila si Patricia. Nakita nito ang asawang parang natitigilan. "Anong nangyayari kay Tony?" tanong ng babae kay Natalie. "Bakit galito at tila hindi mapakali?" "May naibalita ako kay Tony na hindi yata nito nagustuhan," sabi ng dalaga. "Ano yun? Masamang balita ba?" "Ewan ko kung masama para sa mister mo. Sinabi ko dito na pakakasal na kami ni Jerome Diaz.
Hindi yata to sang-ayon. Sinimangutan ni Patricia ang asawa. At bakit naman? Tanong nito. Bumaling ito kay Natalie. I'm so happy for you, Natalie. Sa wakas ay magkakatuluyan din kayo. You are really meant for each other. Pinisil ni Patricia ang kamay ng dalaga. Oh, at ginatungan mo pa. Asik ni Tony. Sang kalokohan to. Kalokohan. Hindi sila nagkita o nagkausap sa loob ng 3 taon. At ngayon bigla na lamang silang pakakasal? Nagtaasa ng mga kilay ni Patricia sa naging kilos ng asawa. At anong nangyayari sa'yo? Nakikialam ka sa gusto ni Natalie at ni Jerome, ha? Hindi ka naman nila tatay. Singhal ni Patricia. Lalong nagtaka si Natalie. Hindi ko inaasahan na magre-react ka ng ganito, Tony. Akala ko pa nga, ikaw ang nagbigay ng bagong address ko kay Jerome eh. Of course not! Singhal ni Tony. Napansin ni Natalie na namutla si Patricia. Ikaw ba, Patricia? Nandilat ang mga matang napatingin si Tony sa misis nito. Ikaw? He groaned in disbelief. Anong nakain mo't ginawa mo yon? Huminga ng malalim si Patricia. Nagsusumamo si Jerome sa akin, kaya binigay ko. Nakalimutan ko nang banggitin to sa iyo, Tony. Alam ko mahal mo pa rin ito. Natalie, you were never the same nang magkahiwalay kayo. Parang nawala ng siglang buhay mo. Napailing si Patricia. Kung minsan masyadong umiiral ang pride. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo ni Jerome. Ngunit, nang itanong nito sa akin kung saan ka nakatira, hindi ko naiisip kung ano ang magiging consequences. Sinabi ko na agad. Thanks, Patricia. Gusto kong lumigaya ka, Natalie. Nagagalak ako para sa inyong dalawa. Wala kang karapatang makialam sa kanila. Singhal ni Tony sa sawa. His face was flushed and furious. Bakit kasi kailangan bumalik ka dito sa Pilipinas sa pagkakataong to, Natalie? Alam kong gagawa ka ng isang maling plano at nangyari na nga. Nagkatinginan ang dalawang babae. Ngayon lamang nakita ni Natalie na nagalit si Tony. He is usually a very quiet and amiable man. I'm sorry kung sinira ko ang araw mo. Matabang na wika niya kay Tony. Kailangan kong uminom. Bulong ni Tony na tila wala sa sarili. Hindi ko akalaing ganong katindi ang pag-ayaw nito kay Jerome para sa'yo. Sabi ni Patricia kay Natalie. Nagtaka ang babae. Talagang labis siyang nagulat sa naging reaksyon ni Tony. Pero pabor naman to kay Jerome noon. Baka naman nag-aalala lamang si Tony na saktan kang muli nito. I don't know, Patricia. Sige, alis na muna ako. Tinapik ni Natalie sa brasong kausap. Natigatig naman si Natalie sa ipinakita ni Tony as she drove back to her house. Hindi niya inaasahan ang buong pusong pagsang-ayon ni Tony sa kanyang desisyon. Pero hindi din naman niya inaasahang halos magwala ito. Bakit kaya? Naitanong ni Natalie sa sarili. Committed naman si Tony sa kapakanan ng Diaz. Nang matapos mag-propose ng kasal si Jerome, she felt that she should share her secret with someone. At si Tony nga naisip niya. Now, she wished na nanahimik lamang siya. Ipinarada muna ni Natalie sandali ang kanyang kotse somewhere along the way at nag-iisip. She tried not to tremble nang ma-realize niya ang sinuong niya. Nayaya siya ni Jerome nang madalian sa isang fatal step tulad ng pagpapakasal. Sa tulad nitong hindi naging tapat sa pag-ibig. At ano ang pundasyon ng isang kasalang walang pag-ibig? His ambition plus her cold attitude. What a waste. Sa loob-loob ng dalaga. Mahilig sa kapangyarihan si Jerome Diaz kaya ayaw nitong pakawalan ang Diaz Group of Companies. A quality that he shared with his father. Sa pagsang-ayon niyang pakasal dito, tutulungan niyang makamtan ni Jerome ang kapangyarihang ito. Magiging business partner niya si Jerome. Nothing more. Ganun na nga lamang ba ang lahat? Magagawa ba niyang mabuhay sa ilalim ng iisang bubong with Jerome? Day after day and night after night? Na walang hinaharap maliban sa posibleng hiwalayan? I can't. Bulong ni Natalie sa sarili. Napakahirap ng ganun. At kay Philip, liligaya kaya siya dito? Wala siyang passion
and comfort na nararamdaman para sa lalaki. Only security and companionship. Hindi rin sapat ang mga ito para lumigaya. At least kay Jerome, she would be fulfilled physically. Marahil in the long run, magiging sapat na ito. Kailangan makausap niya si Philip. Ang tahanan ng abogado ay isang tipikal na bungalow sa isang simple subdivision. Nakaparada ang kotse nito sa harapan at hindi sa garahe. Nangangahulugan na paalis ito para dumalo marahil sa kanya, naisip ni Natalie. Mabait na tao si Philip, matalino at mapagkakatiwalaan. But he is dull. Totoo ito. Malamig tulad niya. Inaayuan pa nga daw ito ng dating girlfriend dahil hindi ito makarinyon na gusto ng mga babae. Lumabas si Philip nang ipinarada ni Natalie ang kanyang kotse sa tapat ng bungalow nito. May dalang suitcase ang lalaki. Mukhang problemado ito at 2 ulit itong tinawag ni Natalie. Bago ito narinig ang dalaga. Natalie, tumawag ako sa iyo, pero walang sumasagot. Binala kong sumulat na lamang. Kailangan kong umalis ng mga ilang linggo o mas matagal pa. He looked depressed. Is there something wrong, Philip? Nag-long distance ang ex-girlfriend ko. You know, the mother of my child. May malubhang karamdaman daw ang bata at kailangan nila ako. I'm sorry, Philip. Her heart went out to him. Of course, kailangan puntahan mo agad sila. Send my regards. Ingat ka. Sorry, sweetheart. Sana maintindihan mo. Pinilit nitong umiti. Why are you here anyway? Hindi ka magagawi dito kung hindi mahalaga. May problema ka din ba? Kalabisan na kung sasabihin pa niya tungkol sa kasal nila ni Jerome. Wala, Philip. Nagkataon lamang na nagawi ako si area and I thought of driving by. Just to say hello? Philip kissed her briefly. I'll call you when I get back. Sabi nito. Hindi na hinintay ni Natalie na makaalis si Philip. Nagpauna na siya. Tila nakikialam na ang tadhana sa takbo ng kanyang buhay. Hindi na isang escape route si Philip ngayon, kundi isang taong nakapako pa din sa nakaraan. It would be unfair and selfish kapag idinamay pa niya ang abogado sa mga sarili niyang problema. Siya rin ay may mga ties mula sa nakaraan, skeleton in the closet. Hindi niya magawang iwasan o takasan ang mga ito. Nagkabalikan sila ni Jerome Diaz under unbelievable circumstances at hawak siya ngayon ng dating nobyo, helpless as a pawn. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, maililigtas nila ang Diaz Group of Companies, ang kabuhayang iniwan ng papa ni Jerome para sa binata. Ito ang nag-iisang negosyo ng pamilya ng lalaki, sabi niya sa sarili. Ikinasal sila ni Jerome tulad ng napagkasunduan nila. Malayo sa kasal na pinapangarap ni Natalie. Dahil naganap ito sa sala ng isang hukom sa halip na sa loob ng isang simbahan. It was a civil wedding. Ayaw din naman niyang sa simbahan makasal dahil magiging isang malaking balita ito sa lahat. May hawak siyang mga bulaklak, a spray of white orchids and white rosebuds and baby's breath na ibinigay sa kanya ni Jerome. Nakasuot siya ng light baby pink suit na inilabas niya sa kanyang wardrobe. Na hindi bago ito, but she looked ravishingly beautiful as bride should be. Napansin nga niyang tinitingnan ni Jerome ang suot niya, and what does he expect her to wear? Ang white silk and brocade na ipinatahi nito 3 years before? Nanilaw na ito sa kinalalagyan. Sa isang lumang baol sa isang sulok ng storage room ng bahay niya. Hindi siya mukhang isang bride sa tingin ni Natalie. Dahil hindi din ganito ang nararamdaman ng babae. Hindi niya binigyan ng sapat na panahon ng sarili para makapag-isip. Nakikita lamang niya si Jerome habang inihahanda nito ang mga kailangan nila sa kasal. Madalas itong nasa bahay niya na malapit na niyang ibenta. Nailathala na ito ng for sale at marami ng potential buyers. Pati furniture na maingat niyang binili ay for sale na din. Wala din naman itong lugar siguro sa mansyon ni Jerome. Pati siya wala ding lugar doon kung tutuusin. Pero ayaw na niyang isipin ito. Sinikap niyang huwag manginig nang hawakan ni Jerome ang kamay niya para suotan ng singsing ang daliri niya. After the ceremonies, he bent his head and she lifted her face obediently, feeling his lips like ice on her own. Sinulyapan ni Natalie ang asawa nang nasa kotse na sila at papunta sa board meeting.
He exuded cool confidence. Ang kasalang naganap after all ay simula lamang. Ngayon ay kailangan manalo siya over the headed businessman na naghihintay sa Diaz para kumbinsihin ang mga ito na tanggihan ang alok ng Hoya Builders. Tila hindi naiisip ni Jerome ang possibility ng pagkabigo. Siya ang kinakabahan. Na-realize ni Natalie. At hindi pinangangambahang kabiguan. Jerome looked magnificent. Nakasuot ito ng tailored dark gray suit. There was a murmur of voices at the boardroom nang pumasok sila. Inihanda ng babae ang kanyang sarili. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob. Mahaba ang boardroom. Dominated ito ng malaking oil portrait ng ama nito, which hung in a prominent place. Natalie walked with Jerome to the head of the conference table. Napansin niya ang expression sa mga mukha ng board members nang dumaan sila. Nakakita siya ng amusement, disbelief, and the beginning of comprehension. At sa kaso ni Tony, isang uri ng resigned despair. Naghanda si Jerome ng maikling talumpati. Isinaad nitong nagpakasal na sila ni Natalie at nagbitiw ito bilang chairman of the board at ang kanyang misis ang papalit. Nakabibining katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, nagsalita ang board member na si Lucio Santos. Binati nito ang bagong kasal. Sumunod ang iba. Lahat sila ay nabigla ngunit nasiyahan. Maliban kay Tony na madilim ang anyo ng muka. Nagsalita si Jerome. Malinaw at matatag ang tinig nito, ngunit hindi makakonsentrate sa mga sinasabi nito si Natalie. Ang atensyon niya ay nasa portrait ni Don Armando Diaz. Ginawa ko na ang gusto niyo, Papa. Alam ba niyo kung ano ang consequences? Ako, Papa. Labis na ikinagagalak ni Don Diaz sa mga pangyayari kung buhay ito. Ang manugang nitong babae ngayon, ang gusto nitong pumalit para pamunuan nito ang kumpanya. Nagkaroon ng konting salo-salo sa opisina at inuman. Pagkatapos, pinakusapan siya ni Jerome na mauna na sa mansyon at susunod na lamang daw ito. Sa pakiramdam ni Natalie, bigla siyang binaliwala ng asawa. Hindi niya nagustuhan ito. Mainit ang ulo niya nang ipasok niya ang kanyang kotse sa driveway ng mansyon. Noong pinangarap niyang tumira dito. Ngayon, tila kastilyo ng kalungkutan ang tingin niya sa malaking bahay. Gusto niyang umalis na agad at mag-drive kung saan-saan. Huwag lamang mamalagi doon. Ngunit hindi niya magawa ito. Kasal na siya kay Jerome. Bumukas ang pintuan. Lumantad ang housekeeper ni Jerome na si Aling Marta. Binati siya nito. Sinabing hinihintay siya ni Mrs. Clarice Diaz sa living room. Ako na ang bahalang mag-akyat sa mga dala niyo, sabi ng babae. Narito si Clarice Diaz? Tanong niya. Kadarating lamang ho, ma'am. Naninigarilyo si Clarice nang pumasok siya sa mansyon. She looked up nang pumasok si Natalie. Nakapusod ang babae at pulido ang makeup nito. Well, here comes the blushing bride. Sarkastik ang bati nito pagkatapos ay tumawa. Akala ko nagbiro si Jerome nang mag-long distance at ibalitang ikakasal kayo. Ibang ka talaga, no? Hindi ka na natuto ng leksyon years ago. Compose pa rin si Natalie. I've learned my lesson well, Clarice. But you are still a fool to marry Jerome. Akala mo ba nakalimutan na? O napatawad ni Jerome ang pag-walk out mo dito noon? I feel sorry for you. Ayaw kong pag-usapan ang aking kasal. Kasal? Anong kasal? Ngayon hindi na nagkunwari si Jerome na interesado sa'yo. Nandyan ka na para gabayan siya. Ngunit kapag nakatayo na sa sariling pa ang kumpanya, ibabasura ka nito. Si Jerome ay isang cold, single-minded man na gustong makaganti sa'yo. Look, Clarice, tama na. Do you think you will live happily ever after? Nagkakamali ka. Tinungo ni Clarice ang isang silya at dinampot ang bag nito. Alis muna ako para mag-enjoy kayo sa inyong honeymoon kuno. Ngunit babalik ako to make things difficult for you. Hindi ka dapat naririto. Kapag nawala si Ramon, I intend to make Jerome mine. Umakyat ang galit ni Natalie. Matagal siyang nagtimpi at hindi niya mapapayagang sirain ng babaeng ito ang kanyang buhay. At may karapatan siyang magsalita. Hindi ka masisikmura ni Jerome. Mabiyuda ka man ng ilang beses. Asik niya. At wala kang karapatan dito dahil hindi kayo kasal ni Kuya Randolph. Mistress ka lamang nito. Baka akala mo hindi ko alam to.
Tumaas ang kanang kamay ni Clarice para manampal. Pero maagap si Natalie. Sinalo niya to. Pinilipit at isinalya sa carpeted floor si Clarice. Pipiliin mo ang babanggain mo sa susunod. And I don't want you in my house. Huwag ka nang babalik kung ayaw mong ihagis kita sa labas. Galit na lumabas si Clarice. Hindi na nga ito nagbalik. Itinuro ni Aling Marta ang master's bedroom kung saan dinala nito ang mga bagahe niya. So, dito pala siya matutulog kasama ni Jerome. Akala niya magiging business partners lamang sila. Dahil business arrangement lamang naman ang lahat. Magkahiwalay sila kapag ayos na ang Diaz Company. At malamang na magiging malaya na naman siya. Had she ever been free? Palagi siyang nag-iisa ngunit kahit kailan hindi naging malaya. Napatingin siya sa kanyang wedding ring. Ngayon nakatali siya. For the meantime, that is. Dahil sa labis na pagod at emotional strain, ipinikit ni Natalie ang kanyang mga mata at nakatulog siya.